Hindi naging maganda ang Agosto para sa Rusya. Dito nagsimula ang unang digmaang pandaigdig at naganap ang nabigong kudeta na nagpatumba sa Unyong Sobyet. Karamihan sa mga Ruso ngayon ang naalala ang itim na Agosto nang hindi nabayaran ng Rusya ang utang nito. Bumagsak ang ruble, nalugi ang mga bangko, at napanood ng mga karaniwang Ruso na naglaho ang buong ipon nila sa buong buhay nila sa isang iglap. Agosto na naman, at hulaan mo, nangyari talaga yon sa panahon ni Putin. At ayon sa lahat ng sukatan na tahimik na ginagamit ng mga analis ng Rusya ngayon, ang Agosto 2026 ay nagiging pinakamalalang buwan sa buong 25 taon ng pamumuno ni Vladimir Putin. Lalong lumalala ang krisis sa gasolina. Tahimik na nagsara ang merkado ng bono ng Rusya matapos walang bumili ng utang ng gobyerno. Pumasok din ang stock market sa pinakamahabang pagbagsak sa halos 30 taon. Nawawalan na ng bilyon-bilyong dolyar kada araw ang ekonomiya ng Rusya. Dahil dito, natatakot si Putin at nagsimula ng mag-aresto ng sarili niyang mga tao. Ipinapangako ko, pagkatapos ng video, maiintindihan mo kung bakit. Kinukumpara na ng mga oligarko ng Rusya ang Agosto 2026 sa 1,991 at kung bakit isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa Rusya ay kakaaresto lang at bakit. Ang Ukrainyanong aktor na gumanap bilang Napoleon sa pelikulang Ruso, ngayon ay sinusunog na ang Moscow. Ako, si Sam. Pinapanood nyo ang Business Basics. Pag-uusapan natin ang malalaking pag-atake na kagaganap lang. Winasak lang ng Ukraine ang kalahati ng pinakamalaking kumpanya ng Rusya. Pero bago natin pag-usapan yan, talakayin natin kung bakit nanawagan ng kudeta ang mga oligarko ng Rusya. Tingnan mo itong tweet na ito. Mula ito kay Mikhail Khodorkovsky na dating isa sa pinakamayaman sa Rusya. Pero nagkamali siya ng pagsalita laban kay Putin. Dahil doon, nakulong siya ng 10 taon. Kinailangan niyang tumakas ng bansa. Ngayon, sinasabi niya, paparating ang Agosto. Sa Rusya, kilala ang Agosto sa kudeta at default. Mga sakuna, ngayong taon, papasok ang rehimen na may krisis sa gasolina, pagkakabalaho sa frontline at eleksyon. Espesyal na operasyong elektoral, parang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Tutukan ang Moscow, hindi na siya nagbibiro. Walang pinagkaiba kung anong bahagi ng kasaysayan ang tingnan mo. Bago man ang unang digmaang pandigdig o pagkatapos ng unang digmaang pandigdig bago ang Unyong Sobyet, pagkatapos ng Unyong Sobyet, o kahit noong nakaraang taon. Hindi naging maganda ang Agosto para sa Rusya. Bago tayo tumuloy doon, nais ko munang ipakita ang isa sa pinakakakaibang historical na pagkakatugma ng digmaan. Marahil alam ng iba sa inyo na noong 1812 sinalakay ni Napoleon Bonaparte ang Rusya at sinunog ang Moscow. O hula nyo, 200 taon matapos noong 2012, isang di kilalang komedyanteng Ukrainian na may pangalang halos hindi man lang mabigkas ng karamihan, lalo na karamihan sa mga Amerikano. Ginampanan si Napoleon sa low-budget na pelikulang komedyang Ukrainian. Ang aktor ay isang hindi kilalang lalaki na si Vladimir Zelensky na may 2 Y. Hindi ko alam kung alin doon ang binibigkas. Pero alam mo ba, noong 2026, yung aktor na Ukrainian na yun naging presidente ng Ukraine at muli niyang sinusunog ang Moscow. At sa tingin ko, sa pagkakataong ito, alam na ng lahat kung paano bigkasin ang pangalan niya. Sigurado akong alam na ng lahat na nitong mga buwan, tinatamaan ng malalayuang pag-atake ng Ukraine ang Moscow sa iba't ibang lugar, pati mga pasilidad at bodega ng wild berries, mga logistics hub at iba pa. Nagiging problema ito sa Kremlin dahil tumatalikod na ang mga tao sa digmaan. May mga Rusong humaharap na sa kamera sa social media ngayon. Hinihikayat si Putin na itigil ang espesyal na operasyong militar. Bago ko ipakita ang clip, mabilis ko munang tatalakayin ang listahan ng Agosto. Narito ang listahan kung bakit masama ang Agosto para sa mga Ruso. Mahalaga ito, kaya ipapaliwanag ko ang malalaking pangyayari. Noong Agosto, 1914, nagdeklara ng digmaan ng Alemanya laban sa Rusya. Nagsimula ang dakilang digmaan, ang unang digmaang pandaigdig, at ang digmaang yon ang tuluyang sumira sa Imperyong Ruso. Noong Agosto 1917, napatalsik ang pansamantalang pamahalaan ng Rusya na nagbigay daan sa Rebolusyong Bolshevik na nagtatag ng Unyong Sobyet. Ngayon, mag-fast forward tayo ng kaunti. Dumating tayo sa Agosto 1991. Sa tingin ko, ito ang naalala ng lahat. Ang kilalang kudeta kung saan tinangkang patalsikin ng mga hardliner sa Sobyet si Gorbachev bilang Pangulo ng Unyong Sobyet. Nabigo sila na nauwi sa pagbagsak ng Unyong Sobyet na sinusubukan nilang protektahan. Ngayon, mag-fast forward tayo ng kaunti kung saan noong Agosto 1998, si Putin ay nagsisimula ng umangat sa Kremlin at dito naganap ang orihinal na itim na Agosto. Pinakamasamang buwan sa usaping pang-ekonomiya sa modernong kasaysayan ng Rusya, nag-default sila sa panloob na utang na nagdulot ng pagbagsak ng ruble. Nagsimulang magsara ang mga bangko sa Rusya at pagkatapos, halos nawala ang lahat ng ari-arian ng mga karaniwang Ruso sa ilang araw. Dahil sa sobrang sama ng sitwasyon, napilitan ng Rusya na hayagang magmakaawa sa Estados Unidos at IMF
para sa agarang tulong. Personal na nasaksihan ni Putin ito dahil malapit siya sa sentro ng kapangyarihan sa Moscow. Bahagi siya ng gobyerno ni Yeltsin. Hindi pa pinuno, pero papunta na ron. Sa katunayan, binanggit niya ito sa kanyang talambuhay na ilalatala niya mga 2 taon matapos noong tumatakbo siya bilang Pangulo, noong nangangampanya siya para sa pagkapangulo. Pero gayon pa man, ibang usapan na yon para sa ibang video. Pero ito ay isang bagay na natatandaan ni Putin. Pero hulaan mo kung ano. Hindi naging maganda ang Agosto para kay Putin. Kahit nang maging Pangulo siya, hulaan mo, ang unang Agosto niya bilang Pangulo ng Russia ang pinakamasamang buwan niya. Nung buwang yon, may mga pambobomba na nangyayari sa loob ng Moscow, malapit mismo sa sentro ng Moscow. At bukod pa ron, nangyari ang trahedya ng Kursk, kung saan bigla na lang nawala ang submarino. Lumubog ang Kursk submarine, kasama ang lahat ng tripulante nito, habang nagbabakasyon si Putin. Nagpasya siyang hindi ito malaking issue, kaya ipinagpatuloy ang bakasyon. Naging napakalaking problema iyon. At bukod pa ron, nang sa wakas ay dumating siya, nagkaroon ng kaguluhan kung saan tumalikod sa kanya ang publiko at kinailangan pa nilang bigyan ng pampakalma ang isang babae na nagrereklamo kay Putin ng live sa TV. May video clip nito sa YouTube na pwede mong panuorin na yon. Sa katunayan, maraming tao ang nagsasabi na ito ang naging sandali kung kailan nagsimula si Putin na hindi na siya gagawa ng mga hindi planadong panayam at hindi na niya iuugnay ang sarili niya sa masasamang balita. Kaya tuwing may masamang balita na kailangang iparating sa mga mamamayang Ruso, ang mga tao ni Putin ang nagdadala ng masamang balita, habang si Putin ay para lang sa magagandang balita. Pero tuloy lang tayo. Umabot tayo sa Agosto 2023. Dito bumagsak ang eroplano ni Prigozhin. Maaring ito ang pinakamahinang pattern dahil hindi naman masamang balita para sa Russia. Dahil pwede sanang mapatalsik ni Prigozhin si Putin, pero isinuko niya ang kanyang pagkakataon. Hindi niya sinunggaban ang pagkakataon. Bumagsak ang kanyang eroplano noong Agosto 2023. Pagsapit ng Agosto 2020, Russia ang unang nuclear-armed na bansang sinalakay. Unang beses mula nung ikalawang digmaang pandaigdig na may mga dayuhang tropa sa teritoryo ng Russia at si Putin ang naging kauna-unahang pangulo ng Russia mula nung ikalawang digmaang pandaigdig na sa madaling salita ay naranasan ng isang pagsalakay sa Russia. Tinutukoy ko ang kontra-opensiba ng Ukraine sa Kursk, kung saan nakuha nila ang bahagi ng teritoryo ng Russia at matagal nila itong hinawakan. Kinailangan pang humingi ng tulong ni Putin sa North Korea para mabawi ito. Ganon kalala ang naging sitwasyon. Hulaan mo? Marami ngayon ang nagsasabing sa Agosto 2026, ito na raw ang pinakamasama sa lahat. Ibinabalik tayo nito sa tunay na sinasabi ng mga karaniwang Ruso habang gabi-gabing binabanatan ng Ukraine ang Russia. Sa iyong screen, makikita mo ang isang babaeng Ruso na kinukunan ng video ang kanyang lungsod na nasusunog sa likuran niya. At pagkatapos, ang caption sa screen ay nagsasabing, "Salamat, Tito Vova, para sa magandang pagsikat ng araw." Vova ang palayaw ni Vladimir Putin. Ang kantang tumutugtog sa clip ay nangungutya rin kay Putin. Hindi natin maaaring patugtugin ang kanta, pero ganito ang sinasabi nito, "Vladimir Putin, mahusay." Isa itong kantang dapat sana'y pumapabor kay Putin. Sa tingin ko, sa mga larawan sa screen, makikita mo kung bakit kinukuta si Putin ng kantang ito. Habang nasusunog ang mga syudad sa Russia, ginagamit ng mga Ruso ang kantang ito bilang pasasalamat kay Putin sa kanyang nagawa para sa bansa. Ngayon, hindi pa ito katulad ng susunod na mangyayari. Tinamaan ng Ukraine ang 2 o 3 pang Wildberry warehouses sa nakaraang 2 araw. Dahil dito, hayagang hinihikayat ng mga Ruso si Putin na tapusin na ang special military operation. Pakinggan ninyo. Hindi ko na mapigil ang lumuha. Hindi ko na mapigil ang umiyak. Mga 20 minuto lang ang nakalipas. Drone to mama sa bodega ng Krasnodar. Tinamaan ang bodega ng Krasnodar. Nasusunog na ngayon ang bodega ng Krasnodar. Isipin mo kung gaano karami ang nakaimbak nating paninda doon. Grabe. Ako na. Gusto ko na. Sa totoo lang, gusto ko na lang matapos itong SMO. Ang daming tao ang namamatay. Maraming negosyante ang nahihirapan. Ang ika-6 na buwan. Kailangan na nating magsumite ng tax reports para sa ika-6 na buwan. Ang mga filing para sa kalahating taon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naiintindihan mo. Ang bodega sa Krasnodar. Isipin mo lang, 20 minuto na ang nakalipas. Isang subscriber ang nagpadala sa akin ng mensahe, sabi niya, "Kapatid, sorry, hindi ko dapat ito pinadala." Heto ang video. 20 minuto na ang lumipas, nasira ang bodega ng Wildberries sa Krasnodar. Sa Volgograd, Krasnodarski, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Bago tayo magpatuloy sa susunod na clip, gusto ko munang ibigay ang mahalagang konteksto. Mula nang simulan ng Ukraine ang pang-atake sa mga warehouse nung nakaraang linggo, mga Ruso, partikular na ang mga negosyanteng Ruso, mga maliliit na negosyante, malamang bilyon-bilyong dolyar ang nawala dahil sa mga pag-atake, dahil maraming paninda ang nakaimbak sa mga warehouse. Mahalaga ito dahil sa susunod na clip, may babaeng Ruso na magpapaliwanag kung paano nasira ang kanyang buhay dahil sa digmaan. Nawala sa kanya ang asawa dahil sa espesyal na operasyong militar.
Pumunta ito sa Ukraine, sa frontline. Siguro para kumita at makuha ang bonus na ibinibigay ni Putin. Sa kasama ang palad, hindi na siya nakabalik. At bukod pa dyan, nagnegosyo siya para sa sarili niya. Nagbenta siya sa wild berries. Pero hindi rin nagtagumpay dahil sa espesyal na operasyong militar. Pakinggan mo. Ipaliwanag mo sa akin, kailan matatapos ang kaguluhang ito? Ipaliwanag mo sa akin, kailan ito? Matatapos ang nakakainis na bangungot na to. Kailan titigil ang gobyerno natin sa mga pakulo? Una, Pinatay ang asawa ko. Pagkatapos, ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho. Nalugi ako ng 2 milyong rubles sa wild berries nung nakaraang taon. At kinailangan kong kumuha ng kautang para sa working capital. Niloko ako ng bangko dahil sa credit holiday. niloko ako ng bangko dahil sa credit card. Kumuha lang ako ng credit holiday ng 1 buwan. Nagpatong pa sila ng dagdag na 700. 5 rubles pa sa ibabaw noon. Namisang. Para lang sa Tumigil mo wala. ako. Putang ina. Sinayang ko lang yon. Sinayang ko lang. Dahil hindi ko maisara ang utang na ito, kinailangan kong kumuha ng panibagong utang bukod pa rito. Isang putanginang bitag ng utang. Nabankrupt ako. Ang nanalo ay umatras. Tapos niloko ako ng isang kontratista at nawala ang 2 milyon ko. Ngayon, nasusunog na ang lahat ng natitira kong paninda sa bodega ng wild berries. Nawalan ako ng napakalaking halaga ng pera sa loob lang ng 1 taon. Dagdag pa? Nagkaroon ako ng 4.5 milyon na utang. Hindi pa kasama dyan ang mortgage. Ano pa? Ano? Baka sapat na yon. Na yon, may mahalagang koneksyon tayong kailangang tandaan dito. Kahit na sa lahat ng mga clip na ito, maraming tao ang nagsasalita tungkol sa mga problemang pang-ekonomiya. Ang mga problemang yon ay agad nagiging politikal. Hindi nasisiyahan ang mga Ruso sa kalagayan nila mula nang umabot na rin sa kanila ang digmaan. Gaya ng sabi ng mga Ukranyano, matagal nang binobomba ng Russia ang Ukraine. Pero hindi ito pinapansin ng mga Ruso dahil hindi sila apektado. Ngayon, gumaganti na ang Ukraine nitong huling 10 buwan. Mas hindi na masaya ang mga Ruso sa digmaang ito kaysa noong wala pang mga pag-atake. Ang galit na yan ay naging pressure sa mga oligarch para tumulong sa mga ordinaryong Ruso. At alam mo kung ano? Kakaanunsyo lang ng CEO ng Wildberry bago ako mag-record. Nabibigyan ng kompensasyon ang mga nagbebenta na nawalan ng ipon dahil sa digmaang ito. Sa kasama ang palad, hindi ganon kasimple ang anunsyo dahil maraming legal na salita itong ginamit para makaiwas sa pagbabayad sa lahat. Iyan ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago yon, pag-usugsapan natin ang mga elite na inaaresto ni Putin. Hindi lang siya natatakot sa mga pag-atake ng Ukraine, kundi pati sa sarili niyang kaibigan. Mukhang nagiging Stalin 2.0 na talaga siya. Tingnan mo, ang Kremlin ngayon ay parang mga gagamba sa loob ng garapon. Nagsimula na ang digmaan ng lahat, laban sa lahat, sa hanay ng mga elite ng Kremlin, kasabay ng walang kapantay na pag-aresto sa mga taong malapit kay Putin. Dati nilang akala ay hindi sila kayang galawin at garantisado ang kanilang katayuan. Ngayon, naiintindihan na ng lahat na oras na lang ang bibilangin bago sila ang puntiryahin. Ang mga aresto ngayon ay palatandaan na nababasag na ang sistema, lalo na ang mga mahahalagang kaso at pag-aresto. May ilang tao mula sa pinakamalapit na grupo ni Putin ang naaresto. Matagal na silang malalapit na kasama niya. Bukod dito, nilinis ang mga namumuno sa Ministeryo ng Depensa ng Rusya bilang bahagi ng malawakang kampanya sa idinadahilang paglaban sa korupsyon at pandarambong. Halos lahat ng malalapit na tao ni dating Defense Minister Shoigu ay nauwi na sa pre-trial detention o house arrest. Pagkatapos, meron tayong mga pangalan ng lahat ng mga taong naaresto. At bukod pa dyan, may malawakang paglilinis sa mga gobernador at alkalde, kasama ang mga kilalang personalidad na nasa inyong screen. Ipinapakita ng mga kasong ito at pag-aresto ang pagbabago ng impluwensya sa Kremlin. Lumalakas ang labanan para sa yaman at ang dating proteksyong tinatamasa ng mga elite ay hindi na rin umaabot kahit sa mga kaibigan ni Putin. Inusig at inaalis ni Putin ang mga dating kaibigan dahil sa takot para sa sarili niyang buhay. Nabanggit natin ito sa huling video. May takot sa buong Russian elite, lalo na sa mga matataas. May natatakot kay Putin, pero si Putin din ay takot sa ibang tao. Ngayon, may isang oligarko na kamakailan lang nagsalita. Nagbigay siya ng panayam sa isang Western na publikasyon, ang The Economist. At yon ay tinalakay namin sa aming video para sa mga miyembro. Interesante ang panayam na yon dahil parang peke ang dating nito. Kontrobersyal dahil nagsalita siya laban sa kabiguang pang-ekonomiya ng Russia. Pero hindi naman talaga niya sinisisi si Putin o ang Ukraine. Iniiwasan lang niya ang usapin tungkol sa digmaan. Sabi niya, hindi matiis ng kanluran ang pagbagsak ng Russia. Yun ang babala niya. Maraming nainis sa artikulong yon. At napag-usapan namin ito sa video para sa mga miyembro. Gayunpaman, mas nakikita natin itong nangyayari. Maraming oligarko ang napagtatanto na baka di sila kasing ligtas sa Russia. Sa kasamaang palad, mahirap din para sa kanila makaalis ng bansa dahil sa mga sanksyon at dahil nakatali ang yaman nila sa defense industry na pinopundohan ng malaking pera ng Russia. Ngayon, kung titingnan sa kasaysayan, hindi na ito bago. Sigurado akong naalala ninyo ang Great Purge na nangyari sa ilalim ni Stalin.
Si Mao ay gumagawa rin ng katulad nito, kung saan regular niyang inaaresto ang mga tao mula sa kanyang inner circle. Karaniwan, ganitong operasyon ay nangyayari kapag natatakot na ang mga leader para sa kanilang kapangyarihan at posisyon. Hula ko, yan mismo ang nangyayari kay Putin. Ngayon, sa kasamang palad para kay Putin, hindi lang sa loob ng bansa nanggagaling ang masasamang balita. Hindi lang ang lokal na merkado ang nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Nakakatanggap din siya ng masasamang balita mula sa mga frontline. Ngayon, kamakailan lang, tinalakay natin ito sa isang video kung saan nalaman natin ang isang bagong estadistika na talaga namang nakakagulat, kung saan ang isang karaniwang sundalong Ruso ay nabubuhay lamang ng 20 hanggang 30 minuto sa mga frontline. Yan ang karaniwang haba ng buhay nila doon. Hindi ka panipaniwala, pero totoo. Hayagang kinumpirma na ng CIA. Narito si Director John Ratcliffe na nagsasabi kung ano ang alam ng CIA. Pakinggan natin. Ang karaniwang inaasahang haba ng buhay ng isang bagong recruit na Ruso na dumarating sa labanan sa Ukraine ay tinatayang nasa pagitan ng 20 at 30 minuto. 20 hanggang 30 minuto. At iyon ay dahil, alam mo, ang mga drone na pinapagana ng AI ay naging napakaspesyalisado at murang mga makinang pamatay. Ngayon, isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan dito ay hindi ito galing sa intelihensya ng Ukraine. Dahil siyempre, gaya ng may isip ninyo, may dahilan ng Ukraine para maglabas ng maling impormasyon tungkol sa Russia na may saysay naman. Sila ay sinasalakay. Gusto nilang alam mo na manalo sa lahat ng aspeto hanggat maaari, kabilang na ang larangan ng impormasyon. Galing ito sa intelihensya ng Amerika, kaya mas kredibel ang bilang na ito. Hindi rin kailangang eksaktong-eksakto ito, pero ang katotohanan ng sinusukat na lang sa minuto ang haba ng buhay ay nagsasabi na ng lahat tungkol sa kung paano talaga nananalo ang Russia sa digmaang ito. Gaya ng laging sinasabi ng mga Russian war blogger. Bukod pa rito, gusto ko ring ipaliwanag ang isa pang dahilan kung bakit posible ito na may kinalaman sa inobasyon ng drone ng Ukraine. Napag-usapan din namin ito kamakailan sa video para sa mga miyembro. Ang Ukraine ay nag-aaproba ngayon ng 2 bagong disenyo ng drone bawat araw. Ang datos na ito ay mula pa noong 2026. Nakakabaliw talaga. Kaya siguro mahigit 200 disenyo na ang naaprubahan nila ngayong taon. At syempre, ang ilan doon, alam mo na, pagkatapos ng lahat ng pangsusuri ay umaabot sa mga frontline. At nakakatulong yon sa Ukraine na makamit kung anuman ang gusto nilang makamit. Lumabas kamakailan ang bagong disenyo ng Ukraine na tatalakayin sa susunod na video. Hindi ito bumabagsak bilang pampasabog o bala, kundi nagpapabagsak ng mga robot sa lugar na gusto ng Ukraine. Isinasagawa ng mga robot ang anumang operasyong nakaprogram sa kanila o habang kinokontrol sila. Kailangan ko pa itong pag-aralan, pero pag-uusapan natin ito sa susunod na video. Pindutin ang subscribe button sa ibaba. Ang Ukraine ay halimbawa ng asymmetric warfare, kung saan ang mas maliit na bansa ay nagiging mas mahusay sa imbensyon at inobasyon kaysa sa mas malaking bansa. Dahil dito, nakakalamang ang Ukraine sa frontline. At dahil nabanggit ang frontline, may mahalaga akong mensahe para sa lahat ng nakikinig. Pakinggan ninyo. Ang isang bagay na hindi ko talaga nagustuhan sa YouTube ay kapag sinasabi ng mga creator na pakisuportahan ng channel, pero wala naman silang naibabalik na kapalit. Naranasan ko na ito, kaya alam kong mali. At noon pa man, pakiramdam ko ay baligtad yon. Kaya namin ginawa ang Basics Insider. Sa pagiging miyembro, hindi lang suporta sa channel ang naibibigay mo. May halaga kang natatanggap kapalit araw-araw. Nag-upload kami ng mga eksklusibong video na hindi lumalabas dito sa YouTube. Dahil sa totoo lang, hindi talaga namin pwedeng i-post ang mga yon dito. Mas pinapalalim pa namin ang mga kwento na tinatalakay namin. Mas maraming oras ang ginugugol namin sa mga detalye na hindi kasya sa mga video na ito. At syempre, mga detalye na ayaw ng algorithm. At bukod pa dyan, nagdadala kami ng mga veteranong sundalo na may karanasan tulad ni Chuck Farr para suriin ang mga footage mula sa frontline, ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari at matukoy ang totoong impormasyon laban sa propaganda. Sa Basics Insider, hindi namin problema ang algorithm dahil hindi kami umaasa sa ads. Kaya hindi namin kailangang mag-alala kung ipapakita ba ng algorithm ang content namin. Naitatalakay namin ang mga kwentong hindi sana namin mapag-uusapan kung nag-aalala kami sa mga advertiser. Hindi rin ito censored at mas malawak ang coverage para sa gustong maintindihan ang sigalot lampas sa headline. At syempre, hindi ko itinatanggi na malaking tulong ang pagiging miyembro mo sa amin. Ang totoo, palagi nagbabago ang algorithm ng YouTube. Ang kita mula sa ads ay pabago-bago at may mga araw na nare-rekomenda ang mga video tapos bigla na lang nawawala kinabukasan. Kaya ang pagbubuo ng komunidad ng mga miyembro ay nangangahulugan na maaari naming ipagpatuloy ang paggawa ng independent na coverage nang hindi lubos na umaasa sa algorithm. Kung gusto mo ng mas malalim na pagsusuri at suportahan kami, i-click lang ang join button sa ibaba o bisitahin ang basicsinsider.com. Kung gumagamit kayo ng YouTube app sa iPhone or Android, mas mataas ang presyo dahil may sariling bayad ang App Store. Kaya kung ayaw mo magbayad ng ganong presyo, maaari kang pumunta sa aming channel gamit ang browser sa iyong telepono o sa computer. Ikalulugod naming makasama ka at maraming salamat sa iyong suporta. Ngayon, balik tayo sa ating video. Gusto ko lang maging malinaw sa isang bagay. Hindi magbabago ang pangunahing nilalaman ng channel dahil may natanggap kaming ilang komento at email tungkol dito. Magpatuloy ng eksakto ang aming regular na coverage gaya ng dati. Ang binubuo namin ay ang Basics Insider. Nadagdag na material lang.
Kaya ang mga miyembro ay magkakaroon ng access sa mas malalim na tactical na pag-aanalisa, tunay na komentaryo mula sa komunidad ng mga veterano at mahahabang pagsusuri. Ngayon, ito ang mga bagay na hindi mo talaga maaring ilatala sa YouTube. Habil nililimitahan nito ang aming mga video. At yan ang dahilan kung bakit binubuo namin ang Basics Insider. Ngayon, balikan natin kung ano talaga ang tinatamaan ng Ukraine sa loob ng Russia. Pinag-uusapan ang pagkasira ng mga wildberry warehouse at mahalaga yon. Tatalakayin natin yan mamaya. Pero hindi lang mga warehouse ang tinatamaan ng Ukraine. Mas marami pa. Tingnan mo, kahapon lang, inatake ng mga drone ng Ukraine ang 13 karagdagang tanker ng Shadow Fleet ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Dahil dyan, umabot na sa 176 ang kabuuang bilang ng mga barkong Ruso na tinamaan ng Ukraine. 4 na lang, 200 na sila. At ilang linggo lang ito nangyari. Nagsimula ang operasyon noong Hulyo 6, wala pang isang buwan. 200 barkong Ruso na ang tinamaan. Mahalaga ring tandaan na drone lang ang gamit ng Ukraine. Kaya walang buhay na Ukrainiano ang nalalagay sa panganib. Iyan ang dahilan kaya galit na galit ang mga Russian war blogger. Tingnan mo ang bagong post ng Russian war blogger. Dati may food coupon. Baka sa susunod, kailangan na rin ng coupon para makalis ang mga tanker sa Black Sea. Naipit sa mga base at himpilan ang Black Sea Fleet ng Rusya, hindi makalabas sa malawak na dagat. Paalala, sinakop ng Rusya ang Crimea para makontrol ang dagat itim. Iniisip namin na kung si Vladimir Vladimirovich Putin ay alam ito, sana ay kumilos na siya. Pero walang nagsusumbong sa kanya dahil tinatago sa kanya ang totoo. Naniniwala pa rin siyang ang cruiser Moskva, ang pangunahing barko sa Snake Island. Umaasa kaming maging maayos ang lahat. Ngayon, para sa di nakakakuha ng biro, ang Moskva ang punong barko ng Russia sa Black Sea. Nilubog ng Ukraine ito noong 2022, 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon, tinatawanan ng war blogger ang ideya na hindi pa rin alam ni Putin ang kasalukuyang taon. Sigurado akong umaasa pa rin si Putin na matatapos na ang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Pero ito pa rin ang lumang estratehiya ng mga Ruso. Mabuting Tsar, masasamang boyar. Naniniwala ang mga Ruso na laging matalino at mabuti ang Tsar at ang mga problema ng bansa ay laging dulot ng mga tagapayo, mga buyar na nagbibigay sa kanya ng maling impormasyon at balita. Ito ang lumang paraan ng mga Ruso sa pagharap sa problema. Pero tiyakong di ito alintana ni Putin. Dahil para kay Putin, ang mahalaga lang sa kanya ay manatili sa kapangyarihan. Kaya hanggat hindi siya ang sinisisi ng mga Ruso sa kanilang mga problema, masaya na siya. Sa kasama-sang palad, mahirap na ipagpatuloy ito dahil nakikita na ng mga Ruso na parang nasusunog na ang bansa nila. Oo, ang tinutukoy ko ay ang mga bodega ng wildberries. Para sa hindi nakapanood ng huling video, narito ang mabilis na buod. Ang wildberries ay malaking kumpanya sa Russia, katulad ng Amazon sa US. Pero sa estruktura ng merkado, mas dominante talaga ang wildberries sa Russia kaysa sa Amazon sa Estados Unidos. Malaki at epektibo ang kanilang logistical footprint, kaya tahimik itong ginagamit ng militar ng Russia sa pag-supply sa frontline at pagresolba ng kanilang mga problema sa logistics. Ito ang dahilan kaya inatake ng mga Ukrainian ito 5 araw na ang nakalipas. At lumalala pa ang mga pag-atake gabi-gabi. Nagsimumula ito sa isang bodega sa reyon ng Moscow. Hindi sa lungsod mismo. Parang buong estado. Hulaan mo? Ganito na ang bodega ilang araw matapos ang atake. Tingnan mo. O, hulan mo? Mula noon, mas marami pang bodega ng wildberries ang winasak ng Ukraine. Sa nakaraang 2 araw, 3 pa ang tinamaan. Napakatagumpay na gabi para sa sandatahang lakas ng Ukraine na winasak ang 2 malaking pasilidad ng wildberries sa Timog Rusya. Ito ang mga video. Parang di totoo ang apoy na yan. Ibig kong sabihin, hindi ka panipaniwala ang laki ng apoy na yan. Sa tingin ko, walang kahit anong makakaligtas dyan sa loob. Ito ang clip sa simula ng video kung saan nagpasalamat ang babae kay Putin sa pagsikat ng araw. Ang kalanghitan ng Rusya, baka masama yan sa kalidad ng hangin. Pag-uusasan natin ito mamaya. Pero yung 2 pasilidad na sinira ng Ukraine, sila ang ika-4 at ika-6 na pinakamalaking pasilidad ng kumpanya sa bansa. Kaya malalaking pasilidad ang nawasak. Sa tingin ko, tinamaan na yung una. Kaya konti na lang natitira sa top 10. Narito ang isa pang clip ng isang Ruso na nadiskubre ang totoong nangyayari sa labas ng kanilang bintana. Pakinggan ninyo. Ako ay isang. Sa susunod na clip,
makikita mong sinusubukan ng helicopter apulahin ng apoy. Pero walang epekto. Parang lamok lang, napilit pinapatay ang apoy. Naririnig mo pa rin ang parang mga pumuputok na tunog. Parang sumasabog pa ang mga nalalabi ng kung ano man yon. May mga helikopterong lumilipad sa paligid. Nagsusubok na apulahin ang apoy. Pero mukhang hindi sila nagtagumpay. May usok. Sa kanan pa rin talaga ang pinaka nasusunog. Nangingitim na ang usok. Mukhang matibay pa yung nasa kaliwa sa ngayon. Kung di mapatay ang apoy sa kanan, madadamay din ang kaliwa. Yung nasa kanan ay halos lubusang nasunog. Pinapatay nila ang apoy gamit ang helicopter. Dahil sa laki ng sunog, parang tuldok lang ang helicopter sa likod nito. Tama, heto ang helicopter. Ngayon, para sa ilang mga Ruso, nagiging magandang TikTok content pa nga ito. Marami sa kanila, may apoy lang sa likuran. Gumagawa ng mga video na parang wala lang at kumakalat ito online. Magandang umaga. Hindi ko alam kung bakit. Maaga akong nagising ngayon. Hindi ko maintindihan. Sa hindi ko alam na dahilan, parang may bumabagabag sa isip ko na mga nakakabahalang iniisip. Kasi ganito lang ito. Alam mo, Zoomers tayo. Nagkakaroon ka rin ba ng mga nakababahalang isipin? Ngayon, Pwede ewan natin ko kung gamitin bakit. ang technique Pero may na yun. espesyal akong nararamdaman. Nakaba? Bakit ba nakakabahala ito? Ngayon, bukod dito, hindi pa ito kumpirmado. Habang nire-record ko ito na yung Webes ng umaga, may isa pang bodega. May sunog malapit sa isang wild berries na bodega sa Rosneft. Hindi pa tiyak kung ang bodega o iba pang tinamaan. Pero kung maghuhula ka ng may batayan, malamang wild berries na bodega ang natamaan. Sa ilang oras, may dagdag na impormasyon tayo. Kung bodega ang tinamaan, ibig sabihin, 6 sa 10 pinakamalaking bodega ng kumpanyang ito ang tinamaan ng Ukraine. Ang una, pangalawa, tapos pang-5, pang-6, pang-7, pang-8. Madali mong mahulaan ang susunod. Pagkatapos, lilipat ulit ang Ukraine sa bagong target. Sa kabutihang palad para sa mga Ruso na nawala ng gamit sa mga bodegang ito. Kamakailan lang, inilahan ng CEO ng Wild Berries na magbibigay siya ng kompensasyon para sa lahat ng Russian na nagbebenta na nawalan ng lahat. Ngayon, hindi lahat ay tulad na inaakala. Kaya pag-uusapan natin ang kompensasyon mamaya. Bago yon, napanood ko ang video ng isang mangang-alakal na Ruso na may mahalagang tanong. Iyan ang tanong na dapat itanong ng Kremlin. Nang pasyahan ng Ukraine na atakihin ang mga refinery ng langis ng Russia, inatake nila ang mga refinery ng langis ng Russia. Nang magpasya silang atakihin ang mga tanker ng Russia, hulaan mo kung ano? Inatake nila ang mga tanker ng Russia. Nang magpasya silang atakihin ang mga bodega ng wild berries, ginawa nga nila ito. Ano ang ginagawa ng Kremlin para pigilan ito? Anong mangyayari kung atakihin ng Ukraine ang mas mahalagang bagay? Iyan ang tanong niya. Pakinggan mo. Украина куда хочет бить. Kaya, kung tama ang pagkakaintindi ko, tinataman ang Ukraine. Ang mga target na pinipili nito. Maabot din nito sila. At Kaya kung gusto nagpapatuloy nilang ang basa. atakehin ang lahat ng mga refineria, magiging aatakihin mahirap nila naman ang mga ako. iyon. Kung gusto nilang atakehin ang mga bodega ng wild berries, aatakihin nila ang mga iyon. Kung bukas magpasya silang umatake, hindi ko na alam. Ay, Ang Kremlin, mga paliparan, mga istasyon ng tren, ang kompleks ng industriyang militar, tatama nila yun. Nilaspag ako ng isang... kaya anong mangyayari pagkatapos nun? Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kompensasyon na yan. Tulad ng inaasahan ninyo, may matinding political na pressure sa wild berries na bayaran ang mga taong nawalan ng lahat, kahit na binago ng wild berries ang kontrata nila. 10 araw na ang nakalipas, sinasabi nila kung may drone strike sa bodega nila, wala silang kailangang bayaran sa inyo. Pero kahit binago ang kontrata, sinabi pa rin ng CEO ng Wild Berries na babayaran niya ang mga nagbebenta. Dito na, pumapasok ang hindi nagtutugma ang kuwenta. Kita mo, ayon sa mga pagtataya, at ito ay mga pagtataya lang mula sa mga eksperto ng Rusya, tinatayang nawalan ang kumpanya ng 3.5 hanggang 4 na bilyong dolyar o 300 bilyong rubles sa paninda sa nakaraang 5 araw. Malaki ang halagang ito. Pero baka iniisip mo, kung ikukumpara, baka para sa isang kumpanyang ganito kalaki, hindi naman ganon kalaki ang halagang yan. Yan din nakala ko nung una. Sinuri ko ito. Ang halaga ng kumpanyang ito ay 9 na bilyong dolyar. Hindi ko sinasabing maliit ang 9 na bilyong dolyar. Malaking halaga yon. Pero kahit ang kumpanyang nagkakahalaga ng 9 na bilyong dolyar ay di kayang bayaran ang 4 na bilyong dolyar na lugi. Sa tingin ko, parang talagang malabong mangyari. Walang kumpanyang nagkakahalaga ng 9 na bilyong dolyar ang may 4 na bilyong dolyar na cash. At hulaan mo kung ano pa. Kailangan nating balikan ang unang sinabi niya, na babayaran niya ang mga nagbebenta. Hindi niya sinabing babayaran ang lahat ng nawala sa kanila. Yan mismo ang nangyayari. May clip tayo mula sa nagbebenta sa wild berries
na nakatanggap ng kompensasyon. Hindi ito katulad ng inaasahan niya. Panurin ninyo. Ngayon, Hulyo 23, binayaran kami ng Wildberries para sa mga panindang nasunog sa kanilang bodega noong Hulyo 18. Ipakikita ko sa inyo kung gaano kalaki ang kompensasyon. Ito ang halaga ng natira naming inventaryo sa isang inataking Wildberries. At ngayon, ipakikita ko sa inyo kung magkano ang napagpasyahan ng Wildberries na ibayad sa amin ngayon. Voluntaryong pangbayad para sa mga nasirang kalakal dahil sa force majeure. Halaga, 10,687 na rubles, 74 na sentimo. Ito ang natanggap naming bayad ngayon. Natanggap mo ba ito? Isulat sa mga komento kung nakatanggap ka ng anumang halaga ngayon o hindi. Ang perang nakuha niya ay mas mababa pa sa 1% ng totoong nawala sa kanya. Sa katunayan, mas mababa pa ito sa kalahating porsyento ng totoong nawala sa kanya. Nakakainsulto talaga yon. Mas okay pa kung walang natanggap na pera. Ngayon, positibo ang pag-atake. Pero ayokong isipin na Ukraine lang ang umatake sa Russia. Gumanti rin ang Russia sa kasama ang palad, gaya ng dati. Tinatarget ng Russia ang mga sibilyan sa pagganti. Pero bago natin talakayin ang mga kwentong iyon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano mismo gumagana ang media ng Russia. Ang propaganda machine ng Russia. Tinalakay ang mga pag-atake sa mga bodega ng Wildberries sa Russia. Tingnan ninyo. Ange headline. Inaatake ang infrastruktura ng lohistika ng mga online na pamilihan. Nangganganib ang ekonomiya ng Rusya na maharap sa bagong salik na magpapataas ng inflasyon. Maaring maging bagong salik na magpapataas ng inflasyon sa ekonomiya ng Rusya ang mga pag-atake sa infrastruktura ng lohistika at ang mga epekto nito na mangangailangan ng espesyal na atensyon mula sa sentral na bangko. Gaya ng kawalan ng balanse sa merkado ng fuel matapos atakihin ng Ukraine ang mga oil refinery, kinuwenta ng komersant na sa isang linggo tinamaan ng drone attacks ang 5 bodega ng Wildberries na may kabuuang 800 at 2,000 metro kwadrado o 14.3% ng kabuuang kapasidad ng lohistika ng kumpanya. 8% ng kapasidad ay pansamantalang ititigil ang operasyon. Sa malapit na hinahalap, posibleng baguhin ang logistics. May mga kalakal na ipapadala sa Urals at Siberia para iimbak at pagtaas ng bahadan ng mga nagbebentang may sariling bodega. Dumating na sa Komsomolsk ang front page ng Moskovsky. Inaasahan muli ng mga Ruso ang pagtaas ng presyo. Gaya ng nabanggit ko, gumaganti ang Russia at tinatarget ang mga sibilyang Ukrainian. Noong Hulyo 21, umatake sila sa rehiyon ng Chernihiv at tinamaan ang isang gusaling administratibo kung saan may isang nasugatan. Tinama nila ang isang gusaling tirahan sa rehiyon ng Sumay kung saan 6 na tao ang nasugatan, kabilang ang 4 na bata. Tinamaan din nila ang infrastruktura sa Odessa. Nung gabing, bago yon, pinatay ng Russia ang 11 anyos na si Maria Levchenko. Nasawi siya matapos tamaan ng bombang Ruso ang kanilang bahay habang kasama niya ang pamilya niya. Ito ay isang bagay na madalas mangyari sa Ukraine. Maraming mga bata ang nasusugatan o napipinsala dahil sa mga pag-atake ng Russia. At yan mismo ang dahilan kung bakit kami nakipag-partner sa United 24, isang non-profit mula sa Ukraine na Pangulong Zelensky ang nagtatag. At sa pakikipag-partner sa kanila, naglunsad kami ng fundraising kung saan pwede kayong direktang mag-donate para sa air defenses ng Ukraine. Ang mga donasyon ay para sa sky defense ng Ukraine na matagal na naming tinatalakay at nilika ng Ukraine dahil kailangan nila ito. Kailangan nila ng paraan, labanan ng drone at missile ng Russia. Ito ang solusyon nila. Bukod dito, katuwang namin ang United 24. Naging pangunahing plataporma ito para sa kawanggawang donasyon mula Mayo 2022 matapos magsimula ang pananako. Maaari kang mag-donate na yon sa link sa description o iscan ang QR code sa screen. Ang donasyon ninyo ay direktang tumutulong sa Ukraine na magsalba ng mas maraming inosenteng sibilyan. Sa website, makikita mo kung ilang drone at misil ang pinakakawalan ng Russia laban sa Ukraine kada taon. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang bawat air defense missile. Sa website, makikita mo kung ilang drone at misil ang pinakawalan ng Russia laban sa Ukraine bawat taon. At palaki ng palaki ang bilang nito taon-taon. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng depensa sa himpapawid na ito. Naging napakahalaga ito sa pagsalba ng mga buhay at ng infrastruktura ng Ukraine para magpatuloy silang lumaban. Kaya kung gusto mong mag-donate, maaari kang mag-donate sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o pag-scan ng QR code sa iyong screen. Sa tingin ko, rehistradong non-profit ito sa Estados Unidos. Kung magdo-donate ka roon, pwedeng ibawas ang donasyon mo sa buwis. Sa ibang bansa, baka may ganitong batas din, pero di ako sigurado. Pero kahit ganun, mapupunta pa rin sa mabuting layunin ang pera mo. Yan lang po. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video.